Okay, so ito na talaga. Pag-aaralan na natin ang isa sa mga financial ratios, which is solvency ratios. Handa ka na ba? Tara! So, i-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng solvency. So, it is a key metric used to measure an enterprise ability to meet its debt obligations and is used often by prospective business lenders. So, the solvency ratio indicates whether a company's cash flow is sufficient to meet its short and long-term liabilities. So, yung iba pang tawag dito sa solvency ratio, kung ikaw ay nagbabasa sa ibang books, ay stability ratio. So, from the term itself, stable, so kaya bang bayaran ng kumpanya ang lahat ng pagkakautang nito? Okay, so ano yung kinalaman niya sa stability ng kumpanya? So, if the company cannot pay its obligations, therefore, it will result to bankruptcy. Okay, kaya nga sabi din sa definition, it is being used by prospective business lenders. So tinitignan yung solvency ratio if the company has the capacity to pay para magbayad ng utang. Okay? So sabi nga rin dito sa ating slide, sinusukat ang kakayahan ng isang kumpanya kung kaya ba nito makapagbayad ng mga utang nito. Okay? So kung ikaw yung prospective business lenders, so seeing the ratios of this company, so you can decide whether kung iga-grant mo yung loan or hindi. Okay? So ito yung sinosolve ng solvency ratio. Okay po ba 'yon? So under solvency ratios, so meron tayong 5. Okay? So yung una natin ay time interest earned, number 2, debt ratio, number 3, equity ratio, number 4, debt to equity ratio, and last, number 5, equity to debt ratio. So i-discuss natin 'yan isa-isa. Simulan natin sa time interest earned. Okay, so it evaluates the ability of a company to pay the interest on its debt. Okay, so sa ratio na to, makikita natin kung kaya ba ng isang kumpanya na magbayad ng interest sa mga inutang nito. Okay, so dito sa number 1, ang pinag-uusapan lang muna natin ay yung kakayahan ng kumpanya para makabayad doon sa interest ng inutang nito. Okay? So, ang formula natin doon na dapat lagi mong tatandaan ay time interest earned is equal to operating income divided by interest expense. Okay? So, base sa formula natin, saan ba natin yon makikita? Sa ang financial statement. So, makikita natin yon sa statement of comprehensive income. Okay? So, kukunin mo lang yung amount and i-divide mo lang siya. Okay po? So ayan, magkaroon tayo ng example. So ang given natin, operating income is equal to 343,008 pesos at yung interest expense naman natin ay 74,208. Okay? So dividing 343,008 to 74,208, ang makukuha mo dyan sa iyong calculator ay 4.62. Okay, ito yung ngayon yung pinakamahalaga sa lahat. Ano yung ating magiging interpretation doon sa nakuha nating sagot na 4.62? Okay, ibig sabihin nun, kahit mahigit sa 4 na beses mo pa doblehin ang interest expense, ay kaya itong bayaran ng kumpanya. Okay, ibig sabihin, 4.62 times na kayang bayaran nung kumpanya yung interest expense na ma-i-incur nito or magagastos doon sa kanyang inutang. Okay? So dito sa time interest earned, kapag mas mataas yung nakuha mong ratio, mas maganda at mas favorable siya for the company. Okay? Next naman natin, number 2, debt ratio. So it measures the percentage of assets funded by creditors. Okay, so dito sa debt ratio, ipinapakita kung gaano yung shares or yung claim ng mga creditors natin or yung mga pinagkakautangan ng kumpanya doon sa total assets ng mismong kumpanyang iyon. Okay? So, ang formula na ginagamit natin para malaman kung magkano yung shares na creditor sa total assets ng business ay debt ratio is equal to
total liabilities divided by total assets. Okay? So, saan ba natin yon makikita? Para magamit natin yung formula. Okay, so gagamitin natin yung financial statement ng Statement of Financial Position. So, nandun yung total assets at nandun yung total liabilities. So, gagamitin lang natin or kukunin natin yung amount nila doon. Okay? So, example natin, total liabilities is equal to 1,832,936 at yung total assets naman natin ay 74,208. Okay, so using the formula for that ratio na total liabilities divided by total assets, i-divide lang natin ito. Okay, so dito sa example natin, ang makukuha nating sagot ay 0.47 or 47%. Okay, ngayon, ano yung ibig sabihin niyan? Okay, ibig sabihin, ang total assets ay pinondohan sa pamamagitan ng pag-utang. Okay, so parang lumalabas dyan na 47% ng total asset ng kumpanya ay pag-aari ng mga pinagkakautangan ng kumpanya. Okay, or pinondohan nila. So dito sa debt ratio, mas mababa yung percentage, mas maganda. Okay? Kasi ibig sabihin, konti lang yung claims or yung, yung funded ng mga creditors natin doon sa total assets ng company. Okay? Mas mababang percentage, mas okay. Okay? Number 3, equity ratio. So it indicates the percentage of assets funded by the owners. So kabaliktaran naman ito ng debt ratio. So dito, ipinapakita kung ilan yung percentage ang shares ng owner or yung claims ng owner sa total assets ng business. Kanina, di ba sa debt ratio, yung claims ng creditors? So ngayon naman, yung mismong owner ng business, ilan yung percentage ng share niya doon sa lahat ng ari-arian ng kumpanya? Okay, so gagamitin natin yung formula na total equity divided by total assets. Okay, so lagi mo yang tatandaan. Ayan. So, saan ba natin makikita yon pag ginamit natin yung formula? So, makikita ulit yon sa Statement of Financial Position. So, makikita mo doon yung total assets and at the same time, yung owner's equity. Okay? Pero take note lang dapat total owner's equity lang yung kukunin mong amount kasi baka ma-mislook mo yung nasa Statement of Financial Position na total liabilities and owner's equity. Okay? So, kukunin mo lang ulit ay yung amount ng owner's equity. So, example tayo para mas lalo nating maintindihan. So, yung total equity ay 2,089,017 pesos at yung total assets naman ay 3,921,953. Okay, so gagamitin natin yung ating formula na total equity divided by total assets at yung makukuha nating sagot sa ating calculator ay 0.53 or kapag ka-convert natin sa percentage ay 53%. Okay, so ano ibig sabihin ng 0.53? 0.53 o kaya man ay 53%. So ibig sabihin nun, 53% ng total assets ay pinondohan ng owner or sa owner mismo. Okay? So kumbaga, yung share niya doon ay 53%. So, sa ratio na to, kapag mas mataas, syempre, mas maganda. Okay? Kasi ibig sabihin, mas konti yung utang mo or mas marami kang investments compared to your liabilities. Okay po ba yun? Okay, so number 4, debt to equity ratio. So it is a financial ratio indicating the relative proportion of shareholders' equity and debt used to finance a company's assets. Okay, so dito sa debt to equity ratio, ipinapakita yung ratio ng utang ng business sa investments ng owner. Okay, so yung formula natin dito ay debt to equity ratio is equal to total debt or yung total liabilities divided by owner's equity.
So pag ginamit natin yung formula, makikita nyo lang yung mga amount sa Statement of Financial Position. So kukunin nyo lang yung amount ng total liabilities at ng owner's equity. So magbigay ulit tayo ng example. Total debt, 705,000 pesos. At yung owner's equity naman ay 1,03,500 pesos. Okay, so ang gagawin lang natin ay i-divide yung total debt to owner's equity. So yung makukuha nating sagot ay 0.70. So ano ba yung ibig sabihin ng 0.70 na yan? Ibig sabihin, sa bawat pisong puhunan or investment o kapital ng owner, ay may 0.70 na utang. Okay? So, dito, mas maganda kung mas mababa sa 1 ang makuha dahil ipinapakita nito na mas marami pa din investments ang may-ari kaysa sa mas marami siyang utang or mas maraming utang yung business. Number 5, equity to debt ratio. So, it refers to the proportion of owner's equity to debt. So, dito naman ipinapakita kung ilang beses na mas malaki ang equity sa debts ng company or sa utang ng kumpanya. Okay, so yung formula natin ay equity to debt ratio is equal to total equity divided by long-term debt. Okay? So, saan ulit ito makikita? So, doon ulit sa Statement of Financial Position. So, yung long-term debts o kaya man ay yung debt ng company ay makikita sa portion ng liabilities at yung owner's equity naman ay makikita natin doon sa balance ng capital account nito. So, magbigay tayo ng example. So, yung owner's equity natin ay 1,03,500 at yung total debt naman ay 475,000 pesos. Okay, so i-divide natin yung owner's equity to the total debt or liabilities of the company. Ang makukuha nating sagot ay 2.11. So, ano ibig sabihin ng 2.11 na yon? So, ibig sabihin, higit sa 2 beses na mas malaki ang share ng may-ari kaysa sa utang nito. Okay? O kahit doblehin pa ang utang, ay equivalent lang ito sa total na investments ng owner. Okay? So, dito sa ratio na to, mas mataas, syempre, mas maganda kasi ipinapakita na mas maraming share or investment yung owner ng business compared doon sa liabilities nito or mga utang.